Totoo nga ba ang balita na lumiit ang Chicken Joy? Ayan, Chicken Joy ng Jollibee. So kung makikita nyo, ayan yung Chicken Joy. So what do you think? Yes or no? Okay. Kainan na. Kainan na. So, i-open na natin and titignan natin kung worth it nga ba na bumili ako ng Chicken Joy dahil sa size. Yan. So, i-open natin dito, tignan natin and so for me, yeah, lumiit siya. Ito, okay naman yung size. Pero ito, yeah, medyo maliit nga. Medyo, hindi ko alam. Basta, hindi siya kasing tulad ng dati na malaki talaga. Ito na nga yung closer or close up. So, nirequest ko na spicy and I'm not sure kung spicy nga ba ito. Ayan. So, this is the Chicken Joy na 2-piece Chicken Joy. Pero hindi na ako nag-exercise kasi baka hindi ko siya maubos. Pero, itong rice na to parang lumaki siya. Yung rice. Hindi ko alam. Pero para sa akin, yeah, medyo lumaki. And then, ito naman yung gravy. And then, nag-order pa ako ng pang-merienda mamaya. Itong Jolly Chicken Joy. Jolly Chicken Hotdog. Jolly Hotdog. Ayan. And then, Crunchy Chicken Sandwich. Pang-umaga naman to. Ayan. So, meron silang binigay pa na promo. So, chicken nuggets. And then, syempre, yan yung lalagyan. Kaya, it's about time para kumain na tayo. Mag-lunch na tayo ngayon. So, ito yung condiments. And ito yung coke dito sa bahay kaya hindi na ako bumili ng with drinks. Siyempre panulak muna tayo, no? And then, ito, i-check natin kung spicy nga ba yung binigay sa akin. Kasi wala naman siyang nilagay na parang yung flag. So, ito yung rice. Parang marami siya. So, bumawi naman sila sa rice. Ayan. Hindi ko lang alam. Pero, for me, parang hindi siya katulad dati na medyo maliit. So, let's eat. Ayan. And then, magkakamay na ako kasi nagugas naman ako ng kamay eh. And, eto. Tapos, kakain na tayo. Wala, hindi talaga siya spicy. So, kapag may sili ka dito sa bahay, ayan, lagyan natin ng sili. So, ito yung chili powder. So, bubudbudan natin ng powder ito para maging spicy yung ating chicken. Parang ganito rin naman yung ginagawa nila, di ba? So, why not ganito rin yung gagawin natin? O, di ba? And basing sa observation ko nga, since kahit na medyo, hindi ko alam kung totoo na lumiit ang chicken ng Jollibee, basta para sa akin, masarap pa rin siya. Masarap pa rin siya. And, nag-order pa naman ako ngayon eh. Ang sarap. Alam mo yun, parang nag-o-orgasm ka sa sarap. Diba? So, ito na nga yung nilagay ko na chili powder. Ito ganyan. And,
pag sinisipon ka, yan, maamoy mo talaga yung chili. So, not advisable kapag sinisipon ka. Grabe, ang sarap. So, tapos na akong kumain. Ayan o, buto na siya. My final assessment. So, ano nga ba ang masasabi ko kung lumaki ba or lumiit nga ba yung chicken joy ng Jollibee? My answer is parang, no? Pero ayoko mag-conclude kasi baka malibel ako. Anyway, this is only just my observation. Kung i-compare mo kasi dati, mas malaki talaga siya. Siguro, there are certain factors to consider bakit medyo ganun nga, umiba yung size. Number one siguro is the inflation. So, it really affects yung price, especially yung worth ng mga raw materials such as yung inaangkat or binibili na manok, yung mga products, no? And then yung other raw materials such as yung oil, yung electric bills, yung gas, syempre umaakyat siya. So there's an incrementing increase in the market. That's why these are some of the factors na nag-influence sa yung supply, tapos syempre yung demand din lumalaki. So ang ginagawa ng ibang company is ayun, medyo nag-i-strategize sila para ma-sustain yung law of supply and demand. Kaya siguro naging ganito, no? So I cannot blame kung ano man yung strategy ng company, but then ang importante dito is na maintain nila yung momentum nila as one of the most competitive na food market chain locally and internationally as a fast food chain dito sa buong mundo. So that's what I observe. Syempre, hindi tayo basta-basta mag-conclude na ay bakit ganito, bakit ganyan siya. Kasi nga we should also consider the background behind kung bakit naging ganito. And we cannot blame yung mga reaction ng mga customers. It's because, syempre, it's pwede natin sabihin na subjective, pwede natin sabihin na objective. Wherein, ito yung palaging sinusupport nilang product, kinalakhan nila from pagkabata nila hanggang adults na ngayon. O, di ba? Ang dami kong sinabi. Sana naintindihan nyo yun. So, siguro ang score ko, since favorite ko pa rin naman ang Jollibee, 8/10. Yes, 8/10. I am still very satisfied. Alam niyo kung bakit ganito ako humigop? Kasi medyo hindi ko alam. Yung carbonated drinks, medyo hindi siya smooth sa throat ko, kaya alam mo yon, pag hinihigop ko na ganito, parang nawawala yung carbon content niya. Ayan. So, that's why, hindi ako bumili ng Coke o kaya ng drinks kasi meron naman drinks dito sa bahay. Disclaimer lang, hindi po ito sponsored. Talagang nag-crave lang ako ng Jollibee Chicken Joy. Ayan o, kung makikita nyo, sarap na sarap talaga ako sa Chicken Joy na yan. Yun nga lang, parang may something different, pero nevertheless, nag-enjoy naman ako and yung rating ko is 8/10. Tapos, yung price, medyo hindi na siya katulad dati na mas mura. Siyempre, because inflation na siya. So, yun yung isa sa mga factors. Yung mga raw materials, siyempre, na ginagamit. So, mag-order ulit ako. And siguro, i-try natin yung McDonald's chicken. Yung chicken ng McDonald's. So, tignan natin yung video ko na kumakain ako ng Jollibee. Tsaka, i-compare natin yung video ko na kakain naman ako ng McDonald's chicken. Kaya follow me din sa Instagram account ko, yung IG ko, yan o, The Story of Anthony, and then syempre sa YouTube channel ko, Story of Anthony din, Facebook page, and TikTok. So, that's it guys. Thank you, and have a nice day.